mas advanced tayo ngayon. Very good kayong lahat. Walang na late. Instead ay mas maaga kayong lahat, no? Pero mag-uumpisa na tayo para naman marami-rami tayong mapag-uusapan ngayon. Okay, so again, ang topic pa rin natin, andito pa rin tayo, module pa rin natin. Lesson title natin is Still the Word of God. Ito na yung ating fourth session para dun sa topic na Word of God. So, yung una, meron tayong PowerPoint. Pangalawa, may PowerPoint tayo. Then last Thursday, meron tayong group activity o yung dynamic group na ginawa natin, no? Hindi pala natin ginawa ninyo. Hindi pala ako kasama doon. At ngayon naman, again, lecture ulit tayo, lecture type. And so, tingnan natin. Pero ito, pareho pa rin, Word of God pa rin ang topic natin for 11 sessions to, no? 11 sessions. So, ilan na lang? 4 na to, natapos na yung pang-apat na to. So, ilan na lang? 7 na lang, no? Tapos na yung topic natin. Then, magpapahinga tayo siguro mga, let's say, mga 5 years, mga 5 years. 5 years, ha? Ang saya, no? Ayun tayo, mga 2 weeks lang yan. 2 weeks lang na pahinga, and then another topic. Siguro, titingnan ko yung topic about the person and the work of Jesus Christ. Gusto niyo yun? Ayun, topic natin, yung mga sino si Jesus Christ, yung kanyang ministry, yung kanyang mga miracles, no? Yun ang second topic natin yun. Pero, pasok muna tayo dito sa Word of God. Okay, alam ko, excited na kayo dun sa topic about Jesus Christ, but let's talk about this Word of God. By the way, sa Bible School, pagka pinag-aaralan ninyo yung tinatawag natin na systematic theology, kasi pag systematic theology, may mga branches kasi yan eh. So, meron tinatawag tayo na bibliology. Yan yung pinaka-foundation. Ang bibliology ay study of the Bible. Ito yun, pinag-aaral natin. Pero pagka sa Bible School kayo mag-aaral, yung bibliology, mas mabigat yung setup doon, no? Dito sa pinag-aaralan natin dito, mas sinisimplihan lang natin. Topical lang, simple lang yung presentation. Pero pag sa Bible School talaga ninyo pag-aaralan yung Word of God o yung bibliology, may halong theological perspective siya. Medyo may mga research pa yung gagawin dyan. Tapos pag-aaralan nyo pa yung mga author, mga famous, well-known author about the topic na bibliology, no? So after bibliology, yung second na level na pag-aaralan nyo doon ay yung tinatawag na theology. Theology, it means from the word theo. But by the way, yung bibliology comes from the word biblus. No? 2 words kasi yon, bibliology. Biblus, meaning Bible, and logos, meaning study. So, study of the Bible, kaya bibliology. Yung susunod na step doon ay yung tinatawag na theology. Yung theology, study of God. Okay? God and revelation, who is God, His nature, God's attribute, ano mga attribute ng Diyos. For example, God is love, God is good, the goodness of God, God is holy, God is faithful. Yun yung mga attributes ng God, no? Sa pag-aaral niya, God is eternal, God is omniscient, omnipotent, yun. Yun yung theology, God and His revelation. Susunod doon, yung susunod na level, so bibliology, theology, and then after that, yung tinatawag nating Christology, study of Christ. Yan, yun yung tinatawag na. Kaya pag-aaral natin si Kristo, si Jesus Christ. Christology. After that, Christology ay soteriology. Soteriology comes from the word soterion, meaning salvation. So, soteriology is the theology of salvation. Paano tayong naligtas? So, ulitin natin, no? Balikan natin. Ano yung unang level? Bibliology. Second step, step by step kasi yun eh. Theology. Next, Christology, study of Christ. Next, soteriology. Soteriology, study of salvation. And then after that ay yung tinatawag na man and sin, no? Ang pag-aalaman doon ay anthropology, study of man, anthropos meaning man, anthropos, and then sin. Sin meaning in theology, harma theology. Harma means sin.
So pag-aaralan natin doon, study of man, anthropos, and harmasin. So anthropology, harmatheology. And then after that, susunod na level doon ay ecclesiology, study of the church. Okay? After ecclesiology, end times. Yung huling mga araw. Ano man tawag doon? Kalimutan ko na yung term na yun sa theology. Study of the end times. Kalimutan ko. Anyway. So, tingnan natin next time, no? Okay, but anyway, step by step yon, talagang level yon, may mga layers, no? Okay. So this time, pag-aaral pa rin natin bibliology. Okay, so punta tayo sa topic natin. Bigyan ko lang kayo ng background tungkol sa biblical sa systematic theology. Okay. So, tanong natin dito, okay, pakibasa nga ni si Rochelle, pakibasa. What makes Christianity unique is its claim to an absolute written authority from God. Yan. Paano daw nagiging unique ang pagiging Kristyanismo, ang pagiging Christian? What makes Christianity unique? Ano ang nagdulot sa Christianity para ito ay maging unique, para maging kakaiba sa lahat? At yun, ang sagot dito ay, its claim to an absolute written authority from God. So, kaya naging unique ang Christianity kasi meron tayong tinatawag na basihan ng ating pananampalataya, and that is the Word of God. So again, sabi natin, bakit natin kinakailangan pag-aralan ng Word of God? Kasi ang Word of God ang basis ng ating pananampalataya. It is the foundation of our Christian faith. No? Kaya doon, the absolute written authority from God. The Word of God is the written authority from God. Parang halimbawa, gaya din sa mga bansa. Diba? Sa mga bansa, meron tayong tinatawag na bylaws or constitution. Constitution and bylaws. So, lahat yan, may mga batas. Kapag nilabag mo yung isang batas, pwede kang maikulong, di ba? So, meron tayong batas, may laws, may constitution. So, yun yung doon nakasalalay yung kilos ng lahat ng tao, yung magiging the way mo i-treat ang ibang tao, nakasalalay yun doon sa batas ng tao. Doon sa tinatawag na written code sa isang bansa. Sa Christianity, meron tayong written authority from God. So whatever the Bible says, it is the authority of God. It is the Word of God. May authority yon. Okay? And then next, Rochelle, tuloy. The Word of God is essential to improve the grace and knowledge of Jesus Christ. Yan. So, the Word of God is essential. Ibig sabihin nun, napaka-importante ng Word of God para mag-grow ka, sa iyong pananampalataya. Kasi, kahit halimbawa, naging Christian ka, diba, somebody, halimbawa, nasa isang mall ka, nasa mall ka, biglang may nag-share sa'yo ng Word of God. And then, tinanggap mo si Jesus Christ as your Lord and Savior. At tas naghiwalay na kayo nang nag-share sa'yo. Pero hindi ka niya in-invite sa church. Diba? Hindi ka niya in-invite sa isang Bible study, sa isang Christian gathering, prayer meeting. Basta tinanggap mo lang ang Panginoon and then naghiwalay na kayo. Diba? Umuwi ka na. Walang nagturo sa'yo ng Word of God. Sa tingin mo mag-grow ka? Sa tingin mo ba lalago ang iyong pagkakilala sa Panginoon? Hindi, di ba? So, anong gagawin mo? You need to have fellowship with other people, with other Christian, na nag-aaral ng Word of God. Okay? Kailangan mo magpatuloy na mag-aaral ng Word of God. Kasi, pagka tinanggap mo lang si Jesus Christ, pero hindi ka nagbasa ng Bible, hindi ka nakinig ng salita ng Diyos, wala ring silbi yun. Hindi ka rin mag-grow. Understand? Ang mangyayari sa'yo doon, mabuborn again ka, pero ma-abort ka. May mga abortion, di ba? Yung mga batang, nabo sila sa sinapupunan ng nanay nila, pero namatay sa loob ng sinapupunan. Parang gano'n ang mangyayari sa'yo. Hindi ka talaga naipanganak. Kasi nga, hindi ka nag-grow di ba? So, the Word of God is essential. Importante ang salita ng Diyos sa paglago ng iyong pananampalataya. Grow to your growth in the grace and knowledge of Jesus Christ. So, tandaan nyo to pag wala ang salita ng Diyos, hindi ka lalago sa iyong
pagkakakilala sa Panginoong Kristo. Hindi mo siya makikilala kasi sa salita ng Diyos nandoon ang buhay, at kamatayan ng ating Panginoong Kristo. Amen? Okay. Nandun lahat yung tinuturo sa salita ng Diyos, yung buhay ni Jesus Christ. Okay. Next, Rochelle. The Bible sets a standard by which we are to conform our life in its pages, we see how God governs the details of our lives in our book. Yan. The Bible sets a standard. So, ang Bible pala, ang standard ng ating pamumuhay. Yan. Kaya nga, sinabi ng Bible na tayo ang salt and light of the world. So, yan ang ibig sabihin nun. Mamuhay tayong tulad ng ilaw at asin sa sanlibutan. Diba? Ang sabi ng Bible, love your God. Love your neighbor. So, sinasabi ng salita ng Diyos kung paano ka mamumuhay. So, it gives a standard by which we are to conform our life. Sa pamagitan ng salita ng Diyos, no, natututunan natin kung paano tayo mamuhay. Amen? Paano tayong magsasalita, kikilos, makikisalamuha sa ibang tao, maglilingkod, pagmamahal, tutulong. Naandan lahat yan nasa salita yan ng Diyos. Okay, tuloy tayo. Next slide po. Yan. So the key word of this lesson is, ito yung keyword dito, infallible. Ano ulit yung infallible? Sino nakakaalala? Anong ibig sabihin ng infallible? Ano ba yung ginaganon? Bola yun, ha? Ano yan? Di ba yun? Anong tawag doon? Volleyball pala yun, eh. Yung ginaganon? Tama ka, Joel? Volleyball yun. Ito, ano ito? Infallible. What does it mean? What does it mean? What does infallible mean? Huh? Oh, yun. Infallible means no wrong, no mistake. Infallible. So, yung actually tatlong word yan eh. Tingnan nyo ha. Yun. Yan. So, ba't wala? Ba't wala sa ano? Okay. Wala pala to. So, infallible, from three words yan. In, yung prefix na in, and then yung suffix na bol, B-L-E. So, prefix, nasa unahan siya ng root word, tapos bol, B-L-E, yun yung suffix, yung affix na nasa huli ng root word, and then yung folly, that is the root word, folly, comes from the word false. So, pag sinabi mong infallible, ibig sabihin hindi nagkakamali. Understand that? Yan, okay? So, meron tayong tatlong word dyan. Infallible. Infallible meaning no mistake or cannot be mistaken. Okay? Cannot be mistaken. The key question this lesson answers, ito yung lesson na sinasagot ng lesson, ito yung question na sasagutin ng ating lesson sa gabing ito. Do I have God's Word today? Meron ba tayong Word of God ngayon? Yes, meron. What is the significance of the Bible in my life? Yan. Natanong nyo na ba yan? What is the significance of the Bible in my life? Ano ang importance, ano ang halaga ng salita ng Diyos o ng Biblia sa buhay ko? Ikaw ba? Okay, ano ang halaga ng salita ng Diyos sa buhay mo, Kuya Louie? Very quick lang, pagka binanggit ko pangalan nyo, sagot agad kayo. Kailangan dito, no? Practice ninyo yung presence of mind. Be alert. No, when I call your name, automatic, you don't have to think. Just say the word. No? Practice tayo nga, no? Alright? Okay. Ilumigay. Very good. Very good. Okay, next. Tatanggapin ko lahat ng salita ninyo. Basta one word, yun na yun. No? Kahit na, no? Okay? Next. What is the significance of the Bible in your life, PJ? My lifestyle. Okay, very good. Okay. Mabilisan to. Next, Rochelle, what is the importance? Guidance. Ate Loiren. Very quick. What is the importance of the Word of God in your life? Guidance then. Sam. Sagot sa lahat ng problema ko. Sagot sa lahat ng problema. Mariel. Right path.
Ella? Motivation. Alex? It's like my coffee every morning. Coffee every morning. Elijah? Spiritual growth. Ate J-Race? My home. Andrew? It's my blue book of our life. Blue book. Aliana? Oh, quick talaga to. Ganyan kayo, ganyan. Guidance din. Guidance din. Rian? Protection. PJ again? Okay. Okay. Kasi nagsusulat pala siya. Okay. Sinitest ko lang yung ano ninyo. Tinitest ko lang yung alertness nyo. Oh. Okay. Kevin. Okay. Louis J again. Treasure, grabe. Binabawi ko. Pinabawi ko lang kasi hindi siya nakasagot kanina eh. Akala mo, ano? Okay. So, the key purpose of this lesson, ano ang purpose ng lesson na to? Bakit natin to pag-aaralan? Number 1, to acquaint you with the basics of the Bible. Actually, nire-review na lang natin to kasi pinag-aralan na nga natin to ng mga first and second sessions, eh, no? Inaano ko lang, inuulit-ulit ko lang. Mapapasin nyo, inuulit-ulit ko. Bakit? Kasi gusto kong ma-internalize sa inyo, eh. Gusto kong maging part ng puso ninyo. Wag nyo lang i-memorize ito, eh. No? Studying is not memorizing, ano? Memorization. Hindi 'yon, no? Studying is understanding. You have to understand and put it in your heart. Para pagka sinabi mo ito in your own word, i-articulate mo in your own word. Hindi mo kailangan i-memorize. Kailangan, kaya mo itong paliwanag sa sarili mong salita. Okay? So, to acquaint you with the basics of the Bible and to learn how it relates to your everyday life as the guide to your personal walk with Jesus Christ. Yun. Ganyan ang ng purpose ng pag-aaral na ito. Para daw tayo ay ma-acquaint. Ang ibig sabihin ma-acquaint, mapalapit. Mas makilala natin ang mga basics of the Bible. Ano ibig sabihin nun? Mga importance about the Bible. May mapag-aralan natin ito at ma-relate natin sa ating buhay. Araw-araw. Bilang guide sa ating personal na lakad o paglakad natin kasama ni Jesus Christ. So the key point of this lesson, every experience in your life, tandaan niyo, every experience in your life, physical or spiritual, should be judged by the infallible standard of God's Word. The Bible is the absolute final authority in your life as a believer. The final, absolute and final. Nothing more, nothing less. Walang labis, walang kulang. It is the final and authority, the absolute final authority of our life. So kung ano yung sinabi ng salita ng Diyos, yun lang yung susundin natin. Mga bagay na hindi tinuturo ng salita ng Diyos, huwag natin gawin. Yeah? So ganun lang kasimple. Ganun lang. Para hindi tayo nahihirapan sa buhay natin, just obey the Word of God. Tama yung ibang mga tao, hirap na hirap sa buhay. No, ang dami nating nakikitang mga tao na, diba, kahit anong sikap sa buhay, hirap na hirap, no? Kasi walang guidance ng Bible, eh. Diba? Walang guidance ng salita ng Diyos. Para silang yung araw-araw na, ang bigat-bigat ng burden, ang bigat-bigat ng binubuhat nila sa buhay na, hirap na ako, tulungan niyo ako. Diba? Parang ganun lagi. Parang may lagi silang daladalang mabibigat na mga suliranin. Ano sabi ni Jesus Christ? Matthew 11:28. Come to me, sabi ni Jesus Christ. All you who are weary and burdened, and I will give you rest. Learn from me, sabi niya. For my yoke is easy, and my burden is light. Anong tinutukoy ni Jesus Christ doon? Learn from me. Matuto kayo sa akin. Matuto kayo sa aking mga salita. Because my way is easy, and my burden is light. Kaya sa Panginoong Jesucristo lamang natin mararanasan ang tunay na kagaanan ng buhay. Kung gusto natin ng mapayapang buhay, kapayapaan, learn from Jesus Christ. Learn from His Word. Nasa Kanya ang sikreto ng
tunay na kapayapaan at katiwasayan ng buhay. No? Kaya kapag ang sarili mong sinusunod mo, puro problema. Totoo yan. Maraming tao na gano'n, no? Marami silang mga pinagdadaan ng buhay, problema sa buhay. That's only because they don't want to follow the Word of God. But the moment you learn how to obey the Word of God, then the life will be easier. Because the promise of Jesus Christ says, "Come to me, and I will give you rest." Amen? Hallelujah, praise the Lord. Okay, tuloy tayo. Next, Ate Angel. Yan, memory verse. Kabisaduhin nyo yan. Yan ang dalawang memory verse ninyo. Tignan natin mamaya kung kaya ninyo yan, ha? Okay? Sige, assignment na lang. Okay. Next Thursday, assignment ninyo. So, alamin nyo na yan, dalawa, 2 Peter 1:21 and 2 Timothy 3:16-17. That will be next Thursday. So, makakapag-memorize, mayroon akong sorpresa. May surprise. May surprise tayo doon sa makakapag-memorize yan. Next Thursday. So, alamin nyo na yan, okay? Okay. Next. Okay. Nalo nyo na kung ano yung memory verse ninyo. Okay. 2 Peter 1:21 and 2 Timothy 3:16-17. Yan lang naman yun. Para next Thursday yan. Next, ate. Okay. So, ito yung ating first main point, no? First main point pa lang tayo. Dami na nasabi ni Pastor Cholo. Understanding the accuracy of God's Word. The word accuracy, anong ibig sabihin ng accuracy? Accuracy, from the word accurate. Anong ibig sabihin nun? Accurate meaning exacto. Exact. Okay, tumpak. Exactly. Yan, accurate. Talagang parang sinukat. Ayan. So, understanding the accuracy of God's Word. So, ang salita ng Diyos ay tumpak, accurate. No, definite, certain. Meaning to say, sure na sure, 100%. Wala kang idadagdag, wala kang ibabawas. Okay? The Bible has a unique construction. By the way, nung kumakain kami nung isang araw, kumakain kami diyan, magkakasama kami nila Ate Loida, nila Brother Marco, si Brother Joel at si Brother Randy and si Sister Rose diyan sa kusina. Naalala mo? 'Di ba? Ang ulam natin noon ay wag mo sabihin. Baka na may sabaw. Ano? Bulalong bakang mas may sabaw na may mga pechay. May pechay na sarap, di ba? After that, tinanong mo ako. Sinanong mo sa akin, Pastor, bakit? Naalala mo yung tanong mo? Di ba? Ikaw nagtanong sa akin o si Randy? Ikaw yata yun. Bakit bakit tumigil ang pagsulat ng salita ng Diyos? Bakit tumigil na? Bakit hindi na kailangang isulat ang Word of God? Nandito, ang sagot mamaya. Makikita mo. Buti na lang matin ka ngayon. Ano yung sagot ko sa iyo kanon? Kasi kumpleto na. Yeah? Nandito yun sa lesson. Kumpleto na kasi ang Bible. Wala ka nang idadagdag, wala ka nang ibabawas. Okay. So the Bible has a unique construction. Ang pagkakagawa ng Bible ay unique. Walang katulad. No? From Genesis to Revelation, wala kang makikitang librong kagaya ng Bible. No? Ang Bible ay may iba't iba itong genre. Anong ibig sabihin ng genre? Genre, ang spelling ng genre ay G-E-N-R-E. Anong ibig sabihin ng genre? Meaning type. Okay, type. Genre ay, hindi ako nagkakamali, sa German word. Ang ibig sabihin nun ay type of writing. Different types of writing. Now, ang Bible ay may iba't ibang genre. Mayroon siyang narrative. Like for example, yung word na Genesis ay yung Bible na Genesis. Yan, narrative yan. Parang nagkikwento. From the beginning, God created the heavens and the earth, and there was Abraham, there was Isaac, and Jacob, and the life of Joseph. So, kinikwento. The life of Israel, the nation of Israel, together with Moses, diba? Yung buhay ni Joshua. So, yun, mga yun ay narrative yun. Okay? So, makikita mo rin sa Bible ay mayroon din itong mga poetic.
Like yung Book of Psalms, Book of Proverbs, Song of Songs, mga poetic yon. Meron din naman itong prophetic. May prophetic sila, yung Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Habakkuk, malahabang magluto, no? Si Habakkuk, si Nahum, sino pa yung, si Amos, Jonah, yan, mga prophetic yun. Okay? So ano pa? Meron din itong parables. Sa Book of Matthew, sa Luke, sa John, may mga parables siya. At meron din itong apocalyptic, yung Revelation, Book of Revelation. So, sa isang book, may iba't iba siyang genre. Okay? May narrative, may parables, may discourse. Discourse meaning may dialogue, may pag-uusap. Like, for example, the dialogue between Jesus and the disciple. That is a discourse. No? So, the Bible has a complete genre. Okay? That is why it's a unique book. It's a unique Bible. The Bible is a collection of how many books? 66 books. Imagine, I have already a mini library in the power of my hand. Power of my hand. So, look at that. Look at that. Can you do that? Huh? Can you do that? Look at that. Look at it. See, I will transfer the Bible from my right to left. See that? See that? Okay, and then one more. Okay, don't close your eyes. I will transfer the Bible from my left to right. Look at that. See that? Jared, can you try it? Okay, so meron kang mini Bible in your hand. Ilan dito ang may Bible sa inyo? May Bible ba kayo? Wala. Tingnan niyo si Kuya Josh. Hallelujah. Si Kuya Joel. Si Ate Alex. Si Ate Cassie. Yan ang mga model ng pag-aaral. Sino yung mga may Bible ngayon? May bibigyan ko ng gift sa link sa Webes. Kasi Alex, sino pa? Si Josh. 1, 2. Pakisulat nga. Christine. So mga Louis, sino yung may mga Bible ngayon? Bigyan natin ng sorpresa. Bigyan natin ng gift sila sa Webes. Kasi nagdala sila ng Bible eh. Ano kayo? Ipit. Toothpick. Then, sige, sulat mo Louis J. Alex, Cassie, Christine, Josh, at si Kuya Joel. Ayan. May Bible. Yung iba sa inyo sa cellphone eh, di ba? Ayan. Kaya ni Aliana, sabi ni Aliana, Pastor, may Bible na ako, cellphone. Ganun siya eh. Okay. So, Old Testament, 39 books. New Testament, 27 books. The Bible was written by more than 40 men. Wow, 40. 40 tao ang sumulat ng Bible. Nandyan si Moses. Ano ang mga sinulat ni Moses? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Anong tawag sa 5 books na yun? Pentateuch. Yan. Or Tetragram. Pentateuch yun. Pentateuch, siyempre. Okay. Pentateuch. Okay. Tapos, sino pa mga sumulat ng Bible? Si Peter. First Peter, Second Peter. Si David, yung some part of the book of Psalm. Si Solomon. Anong sinulat ni Solomon? Ecclesiastes and Proverbs and Song of Songs. Yan. Sino pa mga sumulat? Yung mga prophets. Si Samuel. Sumulat ba si Samuel? Si Isaiah, Jeremiah. Si Jeremiah, dalawa yung sinulat niya, yung Lamentation. Okay, sila Jonah, si Amos. Tapos yung habang magluto. Si Habakkuk. Tapos sa New Testament, si Matthew, si Mark, si Luke, si John, si Apostle Paul, si James. Yan. Okay. So, 40 people. Wow. Okay. Next. The Bible is accurate. Okay. The Bible is accurate in all matters of history, prophecy, and every issue of life. Ooh, wow. Diba? History, nandito na sa Bible.
history ng pagkakalikha. The history of creation, nandito na yun. So, maraming scientists, mga archaeologists, they confirm that the creation narrative is true. Talagang nangyari, no? Marami, siyempre, sa YouTube, sa internet, marami ka rin makikita, mapapanood doon na, kinukontra din nila yon. Totoo naman yun eh. Normal lang yun. They try to confuse the people, no? Na hindi daw totoo yung, yung creation, no? Pero the Bible speaks a lot the reality of the creation, and also a lot of scientists agree that the creation story is really true, no? Mahirap ipaliwanag ngayon, no? Kasi hindi naman yun ang topic natin. Pero one time, magkwentuhan tayo. I'll explain to you about the creation, no? Para mapatunayan natin na totoo talaga ang creation. At yung mga hindi naniniwala sa creation, like for example, yung theory ni Charles Darwin na evolution theory. Do you believe that, no? Narinig niyo na yan, evolution theory, na nag-umpisa yan kay si Charles Darwin, ang isa sa mga pinaka-prominent ng evolution theory, na ang tao daw ay nanggaling sa ape. Tama ba yun? So, that is 100% false, of course, no? So, wala kayong nakikitang unggoy ngayon na, di ba, na nag-i-evolve, di ba? Nakita na ba kayo ng unggoy? Di ba? Check nyo nga yung pet nyo kung may buntot kayo. May buntot ba kayo? Wala na, di ba? Di ba? So, hindi totoo yung evolution theory na ang tao ay nanggaling sa ape, yung mga Homo habilis, Homo sapiens, Homo erectus. That is part of, may ibang creation sila eh, actually. Meron silang, may mga evidence na nabuhay yung mga tao na yon. Pero hindi sila human being. Hindi nanggaling sa kanila yung ating lahi. Ibang creation sila. Ibang creation sila. Yung tinatawag na mga Homo habilis na yun. Okay? And so, the Bible is, in fact, 100% true about the creation. Okay, so prophecy and every issue of life. Kaya tungkol sa marriage, basahin, nasa Bible yan. Tungkol sa management, nasa Bible. Tungkol sa parenting, nasa Bible. Lahat ng problema mo sa buhay, ang Bible ay may sagot. Okay? Kung babasahin mo lang, siyempre, kung babasahin mo. Kung hindi mo babasahin, natural, hindi mo malalaman kung nasaan yun. Pero, in every aspect of life, even sa love life, nasa Bible din. Oo. Sa Bible. Gusto nyo makita, kuya, no? Kayo dalawa? Mga single? Ha? Sino mga, isang Bible verse about love? Okay. Natatarilid. Mamaya. Ay, inspired si Rochelle pag sa tungkol sa love, no? Rochelle. Ha? Okay. Sasagutin ko sa ibang segment natin. No? Sa Channel 5 sasagutin ko yan, no? Nasa Channel 7 tayo ngayon eh. Pero totoo yan, magandang topic yan. Sagutin natin yan sa mga ibang pagkakataon. Sa bonfire. Bonfire tayo. Okay. Magsiga kayo mamaya. Ayan, okay. The Bible does not contradict itself. Hindi niya kinukontra ang salita ng Diyos. Okay? May mga difficulties, may mga bagay na mahirap intindihin sa Bible. That is true. Pero hindi niya kinukontra sa kanyang salita. Okay? Kasi yung iba, sinasabi na, nakakalito ang Bible. Hindi siya consistent sa kanyang sinasabi. Sinabi niya sa Matthew, ganito. Pero pagdating mo sa John, ganito naman ang sinasabi. Actually, hindi yon contradiction, kundi yon ay collaboration. Or, anong tawag doon? Parang, sila? Complementary. Yan, complementary. Okay, for example, halimbawa, sa Matthew
Sabi doon, si Jesus Christ ay umakyat sa bundok ng Jerusalem. Sample lang, no? Sa John naman, sinabi, si Jesus Christ daw umakyat sa bundok ng Olibo. Okay? Yung pala, yung bundok ng Olibo ay nasa Jerusalem. Parang gano'n. Paano ba, sasabihin natin, si Kuya Paulo ay nagtatrabaho sa Kainta. Sabi doon, no? Sa Kainta. Pero sa ibang translation, sabi doon, si Kuya Paulo ay nagtatrabaho sa Village East. Magkaiba, diba? Magkaiba. Sabi dito, villages. Sabi naman sa kabila, Kainta. Saan ba talaga? Yung pala, yung villages ay nasa Kainta. Ayun. Dalawang author eh. Dalawang author. Sabi nung isang author, susulat ko villages. Sabi naman ng isang author, susulat ko Kainta. Pero pag pinag-isa mo, villages, Kainta. Diba? Yun ang hindi naintindihan ng maraming mga nagbabasa ng Bible. Akala nila, iba-iba ang sinasabi ng Bible, nagko-kontra-kontra. Pero hindi nila alam, mahirap lang intindihin. It's a complementary. Okay. So, the Bible fits together perfectly as if it were written by one man. Okay, totoo yan. Parang ang isang Bible ay sinulat lang ng isang tao. Bakit? Because the Holy Spirit is the author of all 66 books. So, mula sa umpisa from Genesis up to the Revelation, ang author niya ay iisang tao lang. Ginamit lang yung 40 men na yon. Yung sabi natin, may 40 men, 40 authors, na ginamit lang ng Banal na Espiritu para maisulat ang Bible. Okay? But the original author is just one, the Holy Spirit. Okay? So, tingnan natin. Next. The Bible is the inspired Word of God. The Spirit of God moved men of God to write the Word of God. God revealed His Word and men published it. Makikita natin yan sa 1 Timothy chapter 3, 16-17 and 2 Peter chapter 1, 20-21. Yan yung ating memory verse. Okay? So the Bible is the inspired. Basahin yung 2 Timothy 3:16. Sabi doon, and all Scripture is God-breathed. Ninghan ng Banal na Espiritu. Binigyan ng buhay. Papansin ninyo, no? Minsan, hindi ko alam kung na-experience ninyo, pero may mga tao na may mga nagpapatotoo, no? Ito, totoong kwento to. Na nagbabasa pa lang sila ng Bible, naiiyak na sila. No? Ano nyo na yun? Na-experience yun? Ako, may time na-experience yun eh. Talagang pag binasa ko yung Bible, parang nangungusap sa akin. Parang sapul ka, no? Parang ikaw yung sinasabihan niya. So, yun ang ibig kong sabihin dito, na the Word of God is inspired and alive. But because the Word of God is active and alive. Yan, buhay. Buhay ang salita ng Diyos. Nangungusap to sa iyo, sa puso mo. Yun lang, kung bukas ang puso mo, kung open yung heart mo, talagang mapifeel mo yon. Pero kung close ka, sarado ka, kahit na anong gawin mong basa, hindi mo maintindihan yun kasi sarado yung puso mo eh, di ba? Naka-close ka eh. Pero if you open your heart, then you read the Bible, then mararamdaman mo, nangungusap yung salita ng Diyos sa puso mo. Okay? The Bible is the infallible Word of God. Ano ulit yung infallible? No mistake or cannot be mistaken. Hindi maaaring magkamali. Yan. No wrong. Yan. No wrong. Ano pa ang other word for that? Free from error. Yan, that's another word for that, free from error. God holds Himself to the truth of His Word. Every word of the Bible is perfect, and there's no error within it. Basahin yan, Proverbs chapter 22, 20-21. Hindi nyo na kailang basahin ngayon, basta, sa bahay pwede nyo basahin. Nandyan lang yung, I've already provided the Bible verse here, no? Perfect and there's no error. Walang mali. Salita ng Diyos. Okay? Next slide, Ate Angel. The Bible is complete Word of God. And we are warned not to add. Ayan. Kuya Joel, eto na. Yung tanong mo sa akin. The Bible is the complete Word of God. We are warned. Warned. Tayo ay binigyan ng warning. O binabalaan tayo. Binigyan tayo ng babala. Not to add or to change the inspired, perfect, and preserved
Word of God. God's Word is complete. God's Word is complete. There is no new revelation. Wala nang new revelation eh. Wala na. Kaya maling-mali si Kibuloy na sinabi niya na he is the Son of God. He is the owner of the earth. Sarap pa natin. Dahil wala na. After the revelation ni John the Baptist, it is already complete. Wala nang isusulat pa na Word of God. Okay? Wala na. So, there is no new revelation from God outside the Bible. Kompleto na to. Kompleto na. Wala ka nang idadagdag dito. O, kaya maliban na lang kung magaling kang mag-imbento kagaya ni Kibuloy. No? Ang galing mang-imbento nung bata na yun eh. Sinasabi ko nga, no? Ayan, naka-live naman tayo. Live ba tayo? Video? Ha? Okay. So, okay lang. So, Kibuloy, kung nakikinig ka, no? Nakikinig ka? Kita ka na kailangan natin. Pakiusap lang. Pakisa ka sa amin. Kita tayo. Sakita lang. Sagot kita, ang bahala sa'yo. Kakain tayo ng pares. Overload pares. Oh. Eh, yung last word dito, sabi dito sa Revelation chapter 20, sabi doon, yes, sabi doon, I am coming soon. Oh, babalik na siya eh. Kaya wala nang sasabihin pa eh. Yes, I am coming soon. Amen. Come, Lord Jesus. The grace of the Lord Jesus be with God's people. Amen. Amen means so be it. That's it. Final. There's nothing to add. It's so complete. It's a complete book. No? Kaya wala talaga. Hindi ko nga alam bakit may mga naniwala kay Kibuloy eh. No? Si Kibuloy ay magaling na tao dahil nakapanloko siya ng marami. Pero kawawa yung mga taong naniwala sa kanya. And that's reality, no? So, mapalad kayo kasi ang napag-aaral, ang natanggap nyo ay ang katotohanan, ang Biblia. No? Yan. Praise the Lord! The Bible is preserved Word of God. God's Word is eternal. He has promised to preserve His perfect Word throughout history and for every generation. You can be sure that you have access to God's perfect and inspired Word today. Ang Bible mismo, ang Diyos mismo ang nag-preserve dito from history, from one generation to another generation to another generation. Na-preserve ng Diyos eh. Iningatan ng Diyos. Pag sinabi natin preserve, ang Diyos ang nag-iingat nun. Kaya hanggang ngayon, nakakaabot sa atin eh. Nakakapakinig pa rin tayo ng salita ng Diyos. May mga Bible pa rin tayo. Kasi ang Diyos ang nag-iingat nun. Ganun kahalaga sa Diyos ang kanyang salita. Yan. Okay? Next slide tayo. Key points of this lesson. Parang paulit-ulit yung key point na to. Okay. God has preserved His Word for the every purpose of giving you instruction for victorious living. Yun naman pala eh. Binigay ng salita ang Diyos ang mismong nag-preserve o nag-iingat ng kanyang salita dahil ang layunin nito ay bigyan ka ng instruction para ikaw ay magkaroon ng matagumpay na pamumuhay. Yan, victorious living. The Bible is the absolute final authority in your life as a believer. So, kung ikaw ay totoong mananampalataya, kung tinuturing mo you are a believer, then the Bible is the final authority in your life. The truths of God's Word are greater than any experience that you might have. Tandaan niyo to, do not base your Christian life on your own experience. Kasi minsan yung experience natin, hindi yun ang basihan ng ating pagiging Kristiyano. Ang talagang basihan natin yung ating yung salita ng Diyos, not our experience. Okay, not our experience. Halimbawa, ganito yan. Bibigyan ko sa inyo ng halimbawa. Halimbawa, may isang tao na nag-pray. Sabi niya, nag-pray siya, no? Sabi niya, Lord, sana ay makahanap ako ng trabaho. Okay? Sana matanggap ako sa trabaho. And then, God answered his prayer.
So, nagkaroon siya ng trabaho, no? Natanggap sa trabaho. And then another person, sabi niya, Lord, magpipray ako. Gusto ko rin makahanap din ng trabaho. Kasi na-challenge siya doon sa tao na naghanap ng nagpray na makahanap ng trabaho, tapos nagkaroon niya sa trabaho, no? Sinagot ng Lord. So, nagpray din siya, Lord, sana makahanap din ako ng trabaho, matanggap ako sa trabaho. Hindi. Hindi siya natanggap. So, yung unang tao na nagpray, natanggap sa trabaho, sabi niya, totoo ang Diyos. Totoong sumasagot ang Diyos. Diba? Sabi niya, kasi sinagot yung prayer niya. Kaya, ang kanyang conclusion, God answers prayer. Diba? Yung isa namang tao nagpray, pero hindi sinagot yung prayer niya, ano sa tingin niyo ang kanyang magiging conclusion? Sabi niya, hindi sumasagot sa panalangin ang Diyos. Kasi magkaiba yung kanilang naging experience, so naging magkaiba din yung kanilang conclusion about God. Amen? Pero hindi yung experience nila ang basihan para sabihin may Diyos o wala. Hindi yung experience nila ang basihan para sabihin natin na ang Diyos ay sumasagot sa panalangin. Ang basihan, kung sumasagot ba ang Diyos sa panalangin, ang basihan, kung may Diyos o wala, ay ang salita ng Diyos. Ang Bible, ang basihan. So, maaaring sinagot ng Diyos yung panalangin ng taong isa, yung isang tao na nagpray, nagkaroon siya ng trabaho, sinagot siya ng Lord, kasi yun ang kalooban ng Lord. Yung nagpray, hindi siya nagkaroon ng trabaho, maybe that is the will of God. Baka may iba pang mas magandang opportunity para sa kanya. Diba? Ganun lang yun eh. Pero hindi yung experience nila ang gagamitin para sabihin may Diyos o wala, o para sabihin sumasagot ang Diyos sa panalangin o hindi. It must be the basis of all is not the experience, but the written word of God. Amen? Okay. Example, in 2 Peter chapter 1, 16-21, Apostle Peter allowed God's word to be his final authority when he compared it to his experience on the Holy Mount with Jesus in Matthew 17, 1-9. Okay, hindi natin babasahin kasi mahaba yung verse na yan. Okay, next tayo. Peter was relating his experience of seeing the glorified Jesus and hearing the audible voice of God from heaven. Peter understood that believers have a surer authority in the Word of God than in the audible voice of God. So, sabi ni Peter dito, mas sure daw yung authority ng Word of God kesa doon sa audible voice of God. Kasi yung iba, sasabihin na narinig daw nila yung boss ng Diyos eh. Narinig ko yung boss ng Diyos. Yan, may mga ganang tao eh. Well, siguro, pwede mong marinig ang boss ng Diyos. Yung iba, narinig nila yung boss ng Diyos. Nagsalita ang Diyos sa akin. May mga ganon, narinig nila. God spoke to me. May mga ganong mga pastor eh. The word of the Lord told me. May mga ganon sila eh. Sinabi ng Diyos sa akin. Ganon. Pero, sabihin ko lang na, the Bible says. Anong sa tingin ninyo mas kapanipanawala doon? Sasabihin ni Pastor Cholo, the Bible says, o sinabi ni Kibuloy, the Lord told me. Sino sa amin ang paniniwalaan nyo? Ha? The Bible says, kompleto na ito eh. Di ba? Sino sa amin yung wanted, di ba? Sino paniniwalaan nyo? Ha? Isip nyo lang. Sino sa amin yung wanted? Paniniwalaan nyo yung wanted o yung... Hello? Are you kidding me? Di ba? Alex? Amen? So, his conclusion was that every experience, spiritual or physical, in our lives should be judged by the infallible. Sabi ni Peter, sabi niya, ang conclusion ni Peter, lahat daw ng ating experience, spiritual man o physical na experience sa buhay natin, ang dapat nahuhusga dito ay walang iba kundi ang hindi nagkakamaling salita ng Diyos. Hindi yung sabi ng tao. Hindi yung sabi ng tao. So kapag may narinig kayong preacher na sabi, God told me, this morning God spoke to me, tumakbo na kayo. Niloloko kayo nun. Kasi ang totoo talaga, nandito na ang salita ng Diyos. Ito na ang salita ng Diyos. Maybe minsan may nangungusap ang Diyos sa puso natin. The better way to say that, instead of saying na narinig ko ang boss ng Diyos,
Pagka may taong ganun na sabi sa inyo na narinig ko yung boss ng Diyos, medyo magduda na kayo doon. Ano ang tamang mas correct? Pwedeng ganito, the Lord impressed into my heart. Not necessarily na narinig mo yung boss ng Diyos kasi hindi na siya mangungusap through His voice eh. Tapos na yung panahon na yon na nangungusap ang Diyos through His voice. Pero He can impress into your heart His message. Pag banasa mo yung Word of God, doon mag-i-impress. Pero yung wala kang ginagawa, nakaganto ka lang. Nakaupo ka lang na ganyan, no? Tapos, naghihintay ka lang. And then, sasabihin mo na, the Word of God impressed into my heart. Hello? Huh? Are you out of your mind? Just kidding. Diba? Pero nagbasa ka ng Bible, nagbabasa ka, no? Halimbawa, sabi rito, let's say, okay, for example, no? Ito. Okay. Hindi ko makakita eh. Grabe, no? Sobrang labo na ng mata eh. Okay, sabi dito. Therefore, my dear brothers, stand firm, let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. So, nung binabasa mo yung salita ng Diyos, may ini-impress sa'yo. The word impression, meaning nangungusap yung word. Parang sinasabihan ka niya. God is impressing His message into your heart. Hindi mo siya narinig. Pero nabasa mo yung sinabi niya. Amen ba ba? Ganun yun. Kaya yung magsasabi sa inyo, sinabi ng Diyos sa akin ngayong umaga, pautangin mo raw ako. Ay, tumakbo ka na. Scammer yun. Sabi ng Lord, sabihin mo raw sa akin yung PIN number mo, ng GCash mo. Inutos ng Diyos yun. What is your PIN number? Tumakbo ka na. Di ba? Hindi totoo yun. Scammer yun. Okay? Kagaya yun nang nag-chat sa akin, nasabi daw siya daw si Diyos. Sabi niya, ako si Diyos. Sabi niya, may ano ka dyan, magkano laman ng Gcash mo? Sabi talaga sa akin, nung Diyos eh, magkano laman ng Gcash mo? Sabi ko, marami. Sabi ko, totoo naman eh. Hindi naman ako sinong marami. Sabi ko, bakit? Padala ka muna sa akin, 1,000 lang. Sabi ko, bakit? May babayaran lang ako. Sabi niya gano'n. Tapos alam ko na kaagad. Kasi mga gano'n mga gano'n. Tapos kaya nung pagdating ko dito, sinabi ko kay Diyos yun na may nag-chat ka sa akin, nagpadala ako sa'yo. Hindi, pastor. Nagpadala ka, pastor. Gulat na gulat si Diyos niyan pero hindi naman. Hindi ako nag-send. Kasi alam ko na yun scammer yun. Okay. So tuloy tayo. Next, Ate Angel, understanding the application of God's Word. So ito na, kanina understanding the accuracy of God's Word. Accuracy, isibihin, walang mali. Ito, understanding the application of God's Word. The Word of God has the power to save you. Okay? The Bible says that the Word of God is able to save your souls. Without the Word of God, mankind would have no opportunity to be saved. Bababasa natin yan, James 1:21, 2 Timothy 3:15, and then also, sinabi rin yan ni Paul, Romans 1:16. Ang sabi ni Paul sa Romans 1:16, for the gospel is the only power of God unto salvation. Romans 1:16. Only the gospel of the Lord Jesus Christ is the power of God unto salvation. Para sa ikaliligtas. It is only the Word of God. So, outside Word of God, there is no salvation. Kasi you need to hear the Word of God before you accept the gospel and then before you have faith in Jesus Christ. Ganun yun. Hindi pa pwedeng ligtas ka na ngayon, saka mo palang narinig ang Word of God. That is a wrong equation. Okay? You have to listen first to the Word of God, then you accept Jesus Christ. Ganun ang proseso ng salvation. Salita ng Diyos muna. Okay? So the Word of God has the power to save you. Ligtas na ba kayo? Tinanggap niyo na ba si Jesus as Lord and Savior? Are you sure when you die tonight? Wag naman ngayon. Wag muna.
Mahaba-haba pa ang natin. 50 years pa, 50 years. Sarap pang mabuhay sa mundo eh. Yeah? Amen? Masarap pang mabuhay sa mundo. Okay, letter B. Meron pa pala. The only way we can know the gospel is because the Bible reveals it. Inakilala ng salita ng Diyos. Jesus died, was buried, and rose again according to the scriptures. You must hear and believe what the Bible says about your sin, your lost condition, and God's plan for your salvation in order to be saved. Romans 10:17, Ephesians 1:13. Okay, so the only way we can know the gospel is because the Bible reveals it. So malalaman lang daw natin ang ebanghelyo, ang good news, sapagkat ipinahayag ito ng Biblia. Okay? Yan, tungkol sa kamatayan ni Kristo, yung kanyang pagkakalibing sa Kanya, yung kanyang muling pagkabuhay, lahat yan ay nakasulat sa Bible. Okay? Number 3, God's plan of salvation begins with Him, sending out His word so that man can be saved. Therefore, you have the responsibility to share the word of God with others so that they may also be saved. Matthew 28:18-20, Romans 10:13-15. God's plan of salvation begins from God Himself. When He sent His word. Sino yung word? Jesus Christ. Si Jesus Christ yung word na naging tao. Okay? So, that's it. The incarnation word of God. Si Jesus Christ yun. Okay. Any question bago tayo lumipat sa ibang slide? Baka may tanong kayo dyan. Any question? Ha? Tanong? No question? Pansin ko yan eh. Siyempre, dali niya ako eh. So, bawat kilos ko, tumatawa yan. Nak. Sorry lang. Yeah. Okay. Next slide tayo. The Word of God has the power to, ano yan? To guide you. Guide yan, guide. Nasa part kasi siya ng white eh, no? To guide you. Our own natural intellect, yan, tandaan nyo to ha. Our own natural intellect can never fully comprehend the things of God. Yan ang totoo. Ang tao, kulang ang ating knowledge, ang ating understanding, ating kalaman. You cannot really fathom or understand the greatness, the hugeness, the enormity of God. Enormous. God is enormous. Ano yun? Ibig sabihin talagang grabing kalaki, no? Kung malawak ang kalawakan, gano'ng kalawak ang kalawakan? Gano, eternal, di ba? Hindi, walang ano yun eh. Walang hangganan eh. Imagine, no? Mas, ganun kalawak ang Diyos. I mean, you know, imagine mo yun. So, hindi mo siya kayang unawain eh. Okay? Our own natural intellect can never fully comprehend the things of God. God gave us the Spirit of God so that we can know and understand His Word. All believers are indwelt by the Holy Spirit and can learn the Bible. John 16:13 and 1 Corinthians chapter 2, 9-14. Naalala ko tuloy yung kwento nung isang bata na nasa tabing dagat, no, sa may tabing sa Pangpang, no, sa may beach. So nakikita siya ng lolo niya, pinagmamasdan siya ng lolo niya. Pabalik-balik siya. Punta siya sa tubig. Balik na naman doon sa may Pangpang. Balik na naman doon sa tubig. Balik na naman. Nilapitan na siya ng lolo niya. Apo, anong ginagawa mo? Wala. Yung bata, humukay siya ng balon. Doon sa may buhangin, no? Humukay siya ng balon. Pagkatapos, meron siyang tabo. Dito tabo. Ang ginagawa pala niya, tatakbo siya doon sa may dagat, sa tubig, sasalok siya doon. Takbo na naman siya doon sa balon. Pinupuno niya ng tubig dagat, no, doon sa balon. Naintindihan niyo yung ibig sabihin? Na-imagine niyo? So in other words, yung bata, ang ginagawa niya, gusto niyang ilipat yung tubig dagat doon sa balon. Do you think that will be possible? Possible ba yun? Na ilipat mo yung dagat, yung tubig dagat, doon sa maliit na balon ng bata? Kaya niyang gawin yun? Impossible. Ganun ang buhay natin, ganun tayo. Ganun actually ang ating kalagayan sa Diyos. Yung pag-aaral natin na yan ngayon,
Parang sumasalok lang tayo ng isang tabong tubig sa dagat at pinipilit nating ilagay sa balon ng ating mga utak. Pero ang totoo, hindi talaga natin kayang unawain ng Diyos. Ganon kalawak ang Diyos. Kasing lawak siya ng karagatan at yung ating kaisipan naman ay kasing lalim lang ng maliit na balon. Okay? Yan. As you begin to study and understand the Bible, you will become equipped to make biblical and spiritual decisions in your life. The Word of God gives you clear direction and provides you with the mind of Christ for any situation in life. 1 Corinthians chapter 2, 15 to 16, Psalm 119, 105. Ayan, okay. Bibilisan natin kasi medyo malapit na tayo sa 9 o'clock. Another slide. The Word of God has the power to grow you. Right. The Word of God transforms you as it cleanses you from the inside out. Nilinisan ka ng salita ng Diyos. John 15:3, Psalm 119, verse 9 to 11. The Word of God helps you to overcome spiritual opposition as you apply Scripture to your temptation. Luke 4:1 to 13. Yan. So the Word of God has the power to grow you. In other words, sa pamagitan ng salita ng Diyos ka lamang pwedeng lumago spiritually. Lalago ka sa iyong pananampalataya. Amen? Do you believe that? Amen. Word of God transform you, no? Tinatransform ka, binabago ka ng salita ng Diyos para ikaw ay makapaglingkod sa Kanya. Okay? Next slide. The Word of God equips you to save and, ano yan? And to live out its truths. Yan. So, 2 Timothy 3:16 to 16 to 17, ito yung Bible verse niyo, yung memory verse niyo. Memory verse. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, so that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. So, may apat na bagay dyan. Doctrine, the Bible teaches you what is true. Reproof, the Bible reveals areas in your life that are wrong. Correction, the Bible directs your attention to what is right. Instruction in righteousness, the Bible teaches you to live what is right. Okay? So let's all stand for our closing prayer. Salamat sa inyong pagdalo. Let's pray. Lord God, salamat Panginoon sa gabing ito. Salamat sa paggabay mo sa bawat isa at sa lahat ng aming mga natutunan. Salamat din po Panginoon sa mga reflection na nanggaling po sa aming mga kabataan. Naniwala kami po Lord na tinutulungan mo po ang bawat sa amin na lumago sa pamagitan ng iyong mga salita. Gabayan mo po kami at ingatan maging sa gabing ito sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay. Ikaw po ang magpala sa amin sa lahat ng oras, sa lahat ng araw, Panginoon. Purihin ka. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen, amen. God bless you all. Thank you so much for coming.